Ito daw pong kontratista ng Centerways, mga kababayan, na ang pangalan ng kanilang construction firm ay Centerways. Ito po yung nagbigay ng 30 million sa campaign funds ni Senator Chis Escudero na inamin naman mismo ni SP, mga kababayan. So ngayon, sabi dito, kontratista inaming nag-donate ng 30 million kay Chis Escudero noong eleksyon 2022. Ibig sabihin, kahit yung kontratista, inaamin na niya na nagbigay siya ng 30 million sa campaign funds ni Senate President Chis Escudero. So hindi na pipwede na babawiin pa ni Senate President yung mga nabitawan niya pong salita noong mga nakaraang buwan. Kasi unang-una, sa kanya naman din ang galing na yan daw po ay nakarecord na talagang binigyan siya, nakatanggap siya ng 30 million pesos dito po, mga kababayan, sa Centerways. So ngayon, sabi dito, inamin ni Centerways Construction and Development Inc. President Lawrence Lubiano na nagbigay siya ng 30 million sa donasyon kay Senador Francis Chis Escudero noong election 2022. Kahit pa may kontrata ang kumpanya sa gobyerno sa panahong iyon. Di ba pinagbabawal nga, mga kababayan, kung mapapakinggan ninyo yung paliwanag ng COMELEC, kapag kayong isang construction firm ay may ongoing na kontrata sa gobyerno, bawal po sila mag-donate o magbigay ng pera sa isang politiko. Lalo na kapag ito ay tumatakbo kasi nga may conflict of interest. Ngayon, ang nangyari po kasi dito, inamin mismo ni Lawrence Lubiano na nagbigay siya ng 30 million habang may ongoing na kontrata po sila sa gobyerno. So ngayon, ituloy pa natin. Sabi pa dito, sa pagtatanong ni Akbayan Party List Representative Chal Jokno sa pagdinig ng Kamara nitong Martes, sinabi ni Lubiano na batid niya ang kasaysayan ng kanilang pamilya sa pagbid sa mga flood control project mula pa noong 2009. Tinaya niya na nakakuha ang Centerways ng humigit kumulang 30 proyekto mula 2022 hanggang 2025. Ngunit ayon kay Jokno, base sa datos mula sa sumbong sa Pangulo website, nasa 50 hanggang 53 ang kabuuang kontrata ng Centerways. Karamihan sa mga ito ay nasa Sorsogon, Albay, Camarines Sur, Cebu at Masbate. So ngayon, mga kababayan, kung titingnan nyo, ito yung sinasabi na namuhunan ng 30 million pero kumabig ng nasa 5.1 billion pesos na halaga ng mga proyekto na nakuha mula sa gobyerno. Sa tingin nyo, hindi tinulungan niya ni Senate President Chis Escudero? Syempre, nag-donate yan sa'yo, kailangan mong tumanaw ng utang na loob. Sa tingin nyo, mga kababayan, yung isa kayang construction firm magdo-donate ng ganong kalaki kung walang hinihinging kapalit? Or kung walang hinihintay na kapalit? Diba kaya nga yung sinasabi ni Senate President Chis Escudero na yun ay tulong lang sa kanya at walang ibang ibig sabihin nun at hindi siya nakikialam sa kumpanya nitong Centerways, mga kababayan, nitong Lubiano, hindi po kapanipaniwala yan. Kasi ang isang construction firm naman, kaya yan nagdo-donate sa isang politiko kasi nga may hinihintay po na kapalit yan. So ngayon, ituloy pa natin. Sabi pa dito, ngunit ayon kay Jokno, base sa datos mula daw po sa sumbong sa Pangulo, nasa 50 to 53. Pero nagsinungaling po etong si Lawrence Lubiano at sinabi po niya na nasa 30 proyekto lang yung nakuha po nila. Sabi pa dito, pang-pito ang kumpanya sa top 15 contractors na nakakuha ng flood control project mula 2022 hanggang 2025. Ayon sa listahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa tanong kung nagbigay rin siya ng donasyon sa sinumang kandidato noong 2022 hanggang 2025, giniit ni Lubiano, yes po. Kay Senator Chis po, nang tukuyin kung may iba pa, sagot niya wala na po, Your Honor. Idinagdag niya na ang halaga ng donasyon ay nasa 30 million. Ngunit paglilinaw niya, personally ko pong donation or nag-donate po ako kay Senator Chis. Yung 30 million, hindi po galing sa company yon. Galing po yon sa akin as in personal individual. Kinumpirma rin niya na ang kanyang dalawang kapatid ay kasalukuyang nanunungkulan bilang alkalde at konsehal sa Sorsogon City. Sa tingin niyo, mga kababayan, saan galing yung pera niyang personal? Imposible naman na yan po ay sariling pera niya. Kasi unang-una, mga kababayan, napakayaman naman po ni Lubiano para makapagbigay ng 30 million pesos dito po kay Senate President Chis Escudero. Sobrang yaman naman niya para magtapon ng 30 million pesos. At sa tingin nyo,
Magbibigay kaya siya ng 30 million pesos nang wala siyang hinihinging kapalit kay Senate President Chis Escudero? At sa tingin nyo, hindi ba tatanawing utang na loob yan ni Senate President Chis Escudero? O baka sabihin ng iba, fake news yung sinasabi natin dito. Kasi binasa lang natin etong article na inilabas po ng Abante una sa balita. So ngayon, meron po tayong video niyan mga kababayan. Gaya nga po ng sabi ko, bukod sa article, meron din tayo syempre isa pang resibo para na sa ganon, wala namang masabi yung mga basher dyan. Ano po, so ito, apply po natin yung mismong actual ng pagtatanong ni Congressman Charles Jokno mga kababayan dito po kay Lawrence Lubiano na presidente ng Centerways Construction na nag-donate ng 30 million pesos dito po kay Senate President Chis Escudero. Di ba maliwanag ang sinasabi ng COMELEC na bawal yan. Ngayon, kung yan ay galing sa isang tao, titingnan yung malis mga kababayan or dahilan kung bakit siya nagbigay kay Senate President ng ganung kalaking pera. Kasi yung 30 million, hindi naman po maliit na halaga yan eh. Napakalaking halaga po niyan. So ngayon ito, i-play po natin. Kayo po ba ay nagbigay ng donasyon sa sino man na kumandidato, whether local or national? Yes po, Your Honor. Kanino po yon? Kay Senator Chis po. And more or less, magkano po daw ang inyong na-donate sa kampanya ni Senator Chis? 30 million po. Oh! Nung panahon na yun, ay kayo ay meron ng mga proyekto o Ay, shoutout kay shoutout po sa mga viewers natin, kay Christina Bersosa, mega love shoutout po Sa mga hindi pa nakakapag-like mga kababayan, like po sana natin yung ating live streaming. Anyway, ikinikredit natin to kay Pinas News. So sabi dito, Chis Escudero tumanggap ng 30 million sa Centerways Construction and Development Inc. So ito, ipagpatuloy natin. kontrata sa gobyerno. Yes po. Bawal na bawal yan. Alright, Congressman Jokno, you may proceed. Thank you, Mr. Chair. May we know from the Committee Secretary, Mr. Chair, if Mr. Lawrence Lubiano is here from Centerways? He said he is present and I can see him there. Will you interpolate, Mr. Lubiano? Yes, Congressman Jokno? Your Honor. May we ask him Yeah, to take Mr. a seat? Lubiano, can take a seat, please. Wait lang, lakihan ko nga. Good Ayan. afternoon, Your Honors. May we also verify if Mr. Lubiano has already been placed under oath? We confirm that he has taken his oath earlier together with the other contractors, Your Honor. Thank you, Mr. Chair. Kayo po ang presidente ng Centerways Construction and Development Incorporated, Mr. Lubiano. Yes po, Your Honor. Kailan pa po kayo naging pangulo ng kumpanyang yan? Since 2009 po. So you are familiar with the government contracts that your company has entered into since Yes, the po. time you are president? Yes po, Your Honor. More or less since 2022 hanggang ngayon po, mga ilan ang government contracts ng Centerways as far as you know? Sa pag government yung mga nabid po namin nasa I think from 2022 to 2020 nasa 80 po. More or less Yes, around po. More or less 80 po. projects. Yes po. Thank you. Saan lugar itong mga proyektong ito? More on Bicol po. Bicol. Yes, po. Where in Bicol specifically, sir? Sorsogon, Your Honor. Meron kayo sa Sorsogon. Yes po. Meron din po kayo sa iba. Hometown yan, lugar yan mga kababayan ni Senate President Chis Escudero. So ngayon, ang tanong kasi dito, saan napunta yung insertion ni Senate President Chis Escudero, yung 900 billion pesos mga kababayan, na para po dun sa mga proyekto dyan po sa kanyang hometown na sa may Sorsogon. Diba? So ngayon, sino yung contractor na pinagkatiwalaan niya nung mga proyekto na dapat gagawin dyan po sa may Sorsogon? Yan po kasi ang tanong dyan. Kasi kung titingnan nyo mga kababayan, di ba, 9 billion yung nakalaan para po sa mga structure project na galing po sa insertion ni Senate President Chis Escudero na 142 billion pesos mga kababayan. So ngayon, nasaan yung 9 billion na nakalaan para dun sa mga proyekto? Kaninong contractor niya ipinagkatiwala yon? Ngayon, kung sa Centerways yan, ibig sabihin may kapalit talaga mga kababayan yung tulong ng Centerways
kay Senate President Chis Escudero noong 2022? Bang mga lugar sa Bicol? Yes po, depende po sa napapanalunan namin po sa bidding. Ah, Can you recall the places aside from Sorsogon? So, may Kamsur din po. May depende po sa napapanalunan po namin. Pero mostly in Bicol po. Yes, you have some in Albay, is that correct? Yes po, yes po. 2001, I think. Some in Camarines Sur. Yes po, yes po. Also some in other provinces like Cebu and Masbate. Yes po. Yes. Now, of those 5 places you mentioned, Albay, Camarines Sur, Cebu, and Sorsogon, alin po doon ang pinakamaraming government contract ang Centerways? yan. Your Honor, sa Sorsogon po. Sorsogon. Yes. Oh, di ba taga-saan ba si Senate President? O para lang mayroon tayong resibo. Chis Escudero hometown. Wait lang Gusto ko kasi mga kababayan lahat may resibo hometown. Oh, hometown. Sabi dito mga kababayan, yan yung sagot ng kaibigan natin na si Google. Si Senate President Chis Escudero daw ay born to a political family based in Sorsogon. Escudero was educated at the University of the Philippines, mga kababayan. So ngayon kung titingnan nyo, taga Sorsogon po si Senate President Chis Escudero. Ngayon, yung Centerways Construction, mga kababayan, ay nakakuha ng maraming proyekto sa Sorsogon. Na pamula pa daw, mga kababayan, na napakatagal na panahon na, yung pamilya nitong mga Lubiano ay nagdo-donate na sa politika, mga kababayan, sa campaign funds nitong mga Escudero. Ibig sabihin, pamula nung 2009 na naging presidente ng Centerways Construction, eto pong si Lubiano, automatic nagdo-donate na po yan sa mga kampanya ni Senate President Chis Escudero. Ngayon, siguro ang kapalit niyan, di umano, yung mga proyekto na nakukuha ng Centerways dyan po sa Sorsogon. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Yes po. Out of the 80 plus or more or less projects, how many do you have in Sorsogon? Ayan. Pwede ko po i-check sa record muna, Your Honor. But To be exact. ballpark figure. Sabi nyo, ang pinakamarami ay doon sa Sorsogon. Yes po. Siguro mga 30 po, Your Honor. Yan. More or less. I was checking the website of Sumbong sa Pangulo. Yes po. Ang nakita ko po doon, umaabot yata ng around 50, 53. Can you confirm that, please? Nako Hindi ko po. po sure. I-check ko po. Bistado agad, mga kababayan, na nagsisinungaling. Eto pong si Lawrence Lubiano. Diba? Pero maganda kasi dito, putik pinatutuhanan niya talaga, mga kababayan, na na nagbigay siya ng 30 million kay Senate President Chis Escudero. Tulong sa kampanya ni Senate President, kay Senate President. Tapos ang malupit pa dito, kung saan pa nakatira si Senate President, doon pa siya nakakuha ng maraming proyekto. Diba? Anyway, tuloy pa natin. Your Honor. Ulit. But you're sure that most of your projects came from or are located in Sorsogon? Yes po, Your Honor. Now, you were named as let me just rephrase that question. Meron po ba kayong kamag-anak, asawa o kaya kapamilya na nasa gobyerno ngayon? Yes po, Your Honor. Sino po sila at ano ang kanilang posisyon? Po? Sino po sila? Yung sinasabi niyong kamag-anak ninyo. Kapatid ko po, Your Honor. And what is his position in government? Mayor po, ngayon. Sa Grabe, no? isang bayan sa Sorsogon po. Saan po? Sa Sorsogon? Sa Sorsogon. Grabe. Aside from your brother or is that sister? Wala po akong sister. Sino pa po? Maliban Brother doon. ko po, city councilor din po sa Sorsogon. Maliban doon sa dalawang nabanggit ninyo, meron pa ba kayong ibang kamag-anak Wala na na po. nasa government? Sa
Sa pagkakaalam ko po, wala na po. How Ah, about business partners? Do you have any business partners who are in government? Wala po, Your Honor. In the last elections, last two cycles of elections, 2022 and 2025, kayo po ba ay nagbigay ng donasyon yan. sa sino man na kumandidato, whether local or national, sa huli mga eleksyon? 2022, Your Honor? Yes. Yes po, Your Honor. Nako! Kanino po yon? Kay Senator Cheese po. Oh, ayan! Escudero. Senator Cheese Escudero. Yes po. Aside from Senator Escudero, Di ba pinagbabawal ng COMELEC na magbigay yung mga kontraktor na may ongoing na kontrata sa gobyerno sa isang politiko na tumatakbo? Hindi ba alam yon ni Senate President Cheese Escudero ay abogado siya? Di ba? Tapos ang pinakamasaklap pa dito mga kababayan, inamin mismo ni Senate President Cheese Escudero yan. Kaya nga sa sobrang pagkataranta niya doon sa inilabas na article ng Rappler, aksidente po niyang naamin yan. And then ngayon, siguro wala na naman ding dahilan etong si Lawrence Lubiano para itago pa yan. Kaya ngayon, lantaran na po niyang inaamin na talagang nagbigay siya ng 30 million pesos dito po kay Senate President Cheese Escudero. So ngayon, ito po ay pwedeng gamitin ng COMELEC mga kababayan. Kahit sabihin niya na sariling pera po niya yung ginamit niya na pagbigay kay Senate President Cheese Escudero, kung iisipin niyo siya yung presidente ng Centerways Construction, kung ano yung pwede mga kababayan na mapakinabangan ni Lubiano, yun din yung magiging kapakinabangan ng kanyang kumpanya, ng kanyang construction firm. So ngayon, kung sariling pera niya yung ginamit niya dyan, siya yung presidente ng Centerways Construction, possible mga kababayan na may kapalit yan. At yung kapalit niyan, siguro di umano, baka proyekto. Diba? Kaya nga ang tanong natin kay Senate President, saan napunta yung kabahagi ng insertion mo na 142 billion, yung 9 billion na para dun sa hometown mo? Saan napunta yun? Kaninong contractor mo ipinagkatiwala yun? Diba? Ituloy pa natin. Dero, may I know if there have been other candidates for either national or local positions that you gave donations to? Wala na po, Your Honor. Nakaw, si Cheese lang. And more or less, magkano po daw ang inyong na-donate sa kampanya ni Senator Cheese? 30 million po, Your Honor. Grabe 30 no? million pesos, yes. Yes, This po. was during the time that you already had government projects. Is that right? Ano po? Sorry, Your Honor. Nung panahon na yun, kayo ay meron ng mga proyekto o kontrata sa gobyerno. Yes po, since 2009 po. Oh. Ayan. Diba? Maliwanag, sinasabi po yan ng COMELEC, labag po daw yan. Kapag kang isang kontraktor ay may ongoing na kontrata sa gobyerno, bawal silang mag-donate sa mga politician. Ngayon, kahit pa sabihin ni Lawrence Lubiano na sariling pera niya yan, siya ang presidente ng Centerways at yung kanyang kumpanya ay may under na kontrata, ongoing na kontrata sa gobyerno, kahit siya kung tutuusin, bawal po siya mag-donate. Ngayon, ang problema dito mga kababayan, paano matatakasan ito ni Senate President Cheese Escudero? Diba? Kung siya ay malabong matanggal bilang Senate President, baka dito mga kababayan sa pagkakataong ito matanggal siya bilang isang senator. Kapag ka napatunayan na talagang may nangyaring hocus-pocus dito sa pagtanggap niya ng donasyon mga kababayan at kung ano yung kapalit niyan. Thank you. No more questions, Mr. Chair. Galing Thank you, galing ni Congressman Chal Jokno mga kababayan, biruin nyo, napaamin niya si Lawrence Lubiano. Napaka-easy, napaka-smooth ng usapan, pero naando dun lahat sa dulo eh. 'Di ba? Maliwanag na ikinanta ni Lubiano itong si Senate President Cheese Escudero na dinonaitan niya. Binigyan niya ng 30 million pesos. So ngayon, ituloy pa natin mga kababayan yung usapin na yan kasi nung pumutok na po itong isyong ito, pati po yung asawa ni Senate President Cheese Escudero na si Ma'am Heart Evangelista binabatikos po dahil daw po sa yaman kaugnay ng flood control. Anomalya mga kababayan. So ngayon, i-play po natin itong nakita nating video galing po dito sa Billionario News Channel kasi nga naman
Noong mga panahon daw na artista itong si Miss Heart Evangelista, hindi naman daw po ito nakakabili ng sobrang mamahaling mga bag. Ngayon, nung napangasawa na daw mga kababayan na itong si Senate President, si Escudero, doon na daw po nagsimula mga kababayan na maging marangya yung pamumuhay ni Miss Heart Evangelista. So ngayon, ito, i-play po natin. Amid alleged corruption in flood control projects, tuloy-tuloy ang scrutiny sa pag-flex ng ilang influencers sa kanilang lavish lifestyle. Among them, ang asawa ni Senate President Francis Escudero na si Heart Evangelista. On TWAR Abante Radio's Padecoy, public interest lawyer and political blogger, attorney Jesus Falsis questioned Evangelista's wealth. Escudero earlier admitted to receiving 30 million pesos in campaign donations from one of the top 15 firms that bagged billions of pesos in flood control projects. But if you look 2010 to 2012, yung height ng career niya before Chis Escudero, normal na artista lang naman siya noon eh. Hindi siya nagka-fashion week, hindi siya nakakasuot ng mga Balenciaga, wala naman siya ng mga super high-end Hermes na mga luxury talaga. Of course, generous ang asawa mo. Mamahalin ka talaga ng asawa mo. Okay yun. Kung si Chis, let's say, generous talaga kay Heart, fina-finance yung lifestyle niya. Pero kung yung source ng wealth ni Chis ay questionable, then now we can question Heart as well. Ayan. Diba? Kasi nga naman, kung titingnan nyo, ayon po kay Attorney Falsis, nung mga panahon na artista itong si Miss Heart Evangelista, hindi naman po kasi mga kababayan ito hindi naman ito yung masasabi na artistang sobrang sikat. Ito po ay simpleng artista lang mga kababayan, kung matatandaan nyo, katambal pa nga niyan dati si Jericho Rosales eh. Diba? So hindi naman yan mga kababayan masasabi na talagang batikang artista, katulad din na Christine Hermosa noong mga panahon na yon. Simpleng artista lamang po siya. Na ayon po kay Attorney Falsis, hindi naman talaga afford yung sobrang mamahal na mga bag. Ngayon, ang problema dito nung napangasawa na daw po itong si Senate President Chis Escudero, doon na nagsimulang maging marangya ang pamumuhay ni Miss Heart Evangelista. Ayon po yan kay Attorney Falsis. So ngayon mga kababayan, ang tanong dito, saan galing yan? Diba? Kaya bang i-provide yan kung ang pagbabasihan lang ay sahod ni Senate President Chis Escudero? Natural, syempre hindi. Magkano lang ang sahod ng senator? Diba? Magkano lang ang sahod ng governor? Baka isang sahudan nun, mga kababayan, isang bag lang yung mabili mo. Pero yung ganito na sunod-sunod yung pagpiplex na mga mamahaling bag, mamahaling damit, talagang nakakapagtaka na. Syempre, kung malaki nga naman mga kababayan ng kickback, dyan po sa mga insertion, sa mga flood control project, natural mga kababayan, talagang kayang-kaya mong bumili kahit ilan pa niyan. Ang masakit nga lang dito, ang kawawa ang mamamayang Pilipino. So ngayon, nang dahil po dyan sa mga lumabas na mga isyong yan, hindi po talaga may iwasan na questionin ng mga kababayan Pilipino po natin katulad ni Attorney Jesus Falsis, ito pong asawa ni Senate President Chis Escudero na si Miss Heart Evangelista. Patungkol nga sa mga ipineplex nito na sobrang mamahaling mga bag. Ano po? Anyway, mga kababayan, ituloy pa po natin yung usapan na yan dito pa sa isang balita na nakita po natin na kung saan ito yung mga panahon na nagsasalita. Ito po si Chis Escudero mga kababayan dun po sa i-donate na 30 million sa kanyang campaign funds. So ngayon, i-play po natin itong nakita nating balita galing po sa Cardos Chronicles. Sabi po dito nilabag ba ni Senate Chis Escudero ang batas sa pagtanggap ng donasyon mula sa isang kontratista. Ayan, Senate President Chis Escudero confirms that Centerways Construction donated 30 million to his 2022 election campaign. But he say he did not help the firm secure big flood control project with the government. So ibig sabihin, hindi daw dahilan yon yung pagdodonate na yon para makakuha ng malaking ticket itong Centerways para po sa mga flood control project. Yan po yung katuwiran ni Senate President Chis Escudero. So ngayon, i-play po natin. At niwala sa artikulo yon. President, Gaya ng sinabi ko, hindi, wala at niwala sa artikulo yon. Yan na naman yung innuendo at insinuation na palaging dinidikit at sinasabi porkit nag-contribute o nagbigay. Matagal ko ng kaibigan at kakilala siya at tumutulong talaga sa amin. Mula pa, nung hindi pa iso to. At tubong Sorsogon talaga siya.
SP, sorry. Pero nakakuha siya ng kontrata nung senador na po kayo at ulitin ko lang, at may any help ba siyang Yung nakuha? mas malaking nakuha niya ay nung wala ako dito. Hindi, ang tinatanong nga sa kanya kung may malaking help ba na nakuha. Iba kasi yung nagiging sagot mga kababayan ni Iba kasi yung nagiging sagot talaga mga kababayan ni Senate President Chis Escudero. Ang sabi dito ni Maria Lenny, si Hart mayaman na sila dati pa. Pero afford ba niya yung sobrang mamahal na Baka maubos yaman nila sa sobrang mamahal ng mga bag. Pero anyway, gaya ng sabi ko, bigyan natin ng benefit of the doubt. Dito mga kababayan, masyadong defensive. Etong si Senate President Chis Escudero, ang tinatanong sa kanya kung may nakuha bang help yung Centerways Construction sa kanya nung siya ay naging senator na. Kasi nga, unang-una, sunod-sunod yung mga proyekto na nakuha ng Centerways. Iba po yung nagiging sagot dito ni Senate President. Wala ako dito nun. Bibigyan namin yung figure sa inyo. Pero nung senador na kayo, SP, nakakuha pa siya ng kontrata po? Hindi ko alam dahil hindi naman niya ako partner sa negosyo. Hindi ako bahagi ng... Hindi nga, ang tinatanong nga bilang isang senator na tinulungan ng Centerways, kung may nakuha bang tulong mula sa'yo para makakuha ng napakaraming kontrata etong Centerways patungkol sa mga flood control. Diba? Kanya negosyo. Again, that's the innuendo and the insinuation being floated and propagated. Bakit natin hindi tingnan? Sino ba yung mga mambabatas at opisyal na gobyerno na aktual na kontraktor? Yon, ipinunas na sa iba. Ipinunas na sa iba mga kababayan. Yan yung sinasabi ko. Pagka gustong magganyan, talagang napakadali. Pupunas mo lang sa iba. Diba, tinatanong nga lang kung bilang isang senator, yes or no lang naman ang sagot dyan. Bilang isang senator, kung may nakuha bang tulong yung Centerways. Ngayon, ang nangyari, ipinunas na sa iba yung putik sa kamay. Anyway, tuloy pa natin. Aktual na may-ari nung mga kumpanya na nakakuha ng kontrata sa gobyerno. Gaya ng sinabi ko, hindi, wala at niwala sa artikulo yon. Yan na naman yung innuendo at insinuation na palaging dinidikit at sinasabi porkit nag-contribute o nagbigay. Matagal ko ng kaibigan at kakilala siya at tumutulong talaga sa amin. Mula't mula pa, nung hindi pa iso to. At tubong Sorsogon talaga siya. SP, sorry. Pero nakakuha siya ng kontrata nung... Dito mapapansin nyo masyadong defensive. Kapag ka nga naman gusto mong gusto mong lumabas na inosente sa mata ng tao, syempre kailangan mo ng ibang tao na masisisi. Ngayon, ang nangyayari dito saglip na sagutin ng yes or no, sinisisi yung mga kongresista. Yung mga congressman daw na mismong kontraktor. Ano naman kinalaman nun dun sa pagtanggap mo ng donation sa isang construction company? Ang tinatanong nga sa'yo kung may nakuhang tulong sa'yo bilang isa kang senator, yung construction company na tumulong sa'yo nung panahon ng kampanya mo. Ang sagot lang naman dyan, yes or no. Kung wala namang katotohanan, o di wala. No. Ba't kailangan pang ipunas yung putik sa iba? Senador na po kayo at ulitin ko lang, at may any help ba siyang yung nakuha? Yung mas malaking nakuha niya ay nung wala ako dito. Diba? Wala ako dito nun. Bibigyan namin yung figure sa inyo. Pero nung senador na kayo, SP, nakakuha pa siya ng kontrata po? Hindi ko alam dahil hindi naman niya ako partner sa negosyo. Hindi ako bahagi ng kanya negosyo. Again, that's the innuendo and the insinuation being floated and propagated. Bakit natin hindi... Ayan tayo puro propaganda ang sinasabi Kahit na andyan na yung ebidensya, resibo, sasabi, propaganda pa rin. Tingnan, sino ba yung mga mambabatas at opisyal na gobyerno na aktual na kontraktor, aktual na may-ari nung mga kumpanya na nakakuha ng kontrata sa gobyerno? Hindi, mahina kasi si Senate President Chis Escudero, hindi niya kayang pangalanan alam naman nating lahat, ang tinutukoy niya dito, mga kababayan, ay si Saldico na nauugnay sa SunWest. Diba? Dapat pagka gusto mong mamunas ng putik sa iba, pangalanan mo na para alam ng mamamayan kung sino yung pinatutungkulan mo. So ngayon, mga kababayan, yan po yung sagot ni Senate President nung mga nakarang araw nung lumalabas na, umiinit na itong usapin ng pagtanggap niya ng donasyon sa isang construction firm na may ongoing na proyekto sa gobyerno. Bawal na bawal po yan. So dapat po talaga sa totoo lang aksyonan po agad ito sa lalo't madaling panahon ng COMELEC para makita naman ng taong bayan na may mapapanagot dito sa issue pong ito. Kasi kung wala po talagang mananagot dito, kung wala mga politiko masisibak sa pwesto,
tatawanan lamang po tayo ng sambayan ng Pilipino. Etong nangyayaring mga investigasyong ito. Kaya dapat po talaga may managot po dyan sa huli. Ano po mga kababayan? So anyway, kayo po, ano po ang komento ninyo hingil po dyan sa topic na yan na tinalakay po natin? Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po sa usaping yan. At